Magandang umaga mga bata. Inaanyayahan ko ng bawat side tumayo at hilingin natin si Jeremy na pangunahan tayo sa panalangin. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong pong kabutihan at katapatan sa aming buhay. Maraming salamat din po sa pagkakataong inyong ibinigay upang kami po ay makapag-aral sa oras na ito. Tulungan niyo po kami at gabayan sa lahat ng pagkakataon. Patawad po sa aming pong mga nagawang kasalanan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Maraming salamat Jeremy. Maaari na kayong makaupo. Sino-sino ang mga lumiban sa klase? Kaya pala meron ditong liham ng pagliban. Pero natatandaan niyo po ba ang ating tinalakay kahapon? Tama! Ito ay patungkol sa pabula. Ano nga ulit ang kahulugan nito? Magaling! Ito ay isang uri ng panitikan na gumagamit ng mga hayop bilang tauhan, kung saan kumikilos at nagsasalita sila na parang tao, at nagiiwan din ito ng mga aral sa mambabasa. Magbigay nga kayo ng mga halimbawa ng ating tinalakay kahapon. Magaling! Ang pagong at ang kuniho. Maaari mo bang ibigay kung anong aral na mapupulot dito, RJ? Tama! Ang aral po na mapupulot natin dito ay patungkol sa pagsisikap at pagtsatsaga ni Pagong, na kahit na siya ay mabagal umusad, nakamtan niya ang tagumpay. Kahapon ay ating napag-aralan ang patungkol sa pabula na kung saan ang mga hayop ang bida dito. Ngayong araw naman ay ating matututunan ang kahulugan at mga elemento ng parabola. Handa na po ba tayong matuto? Sa ating mapag-aaralan sa araw na ito ay maiugnay din natin sa ating buhay at matututunan din nating ibahagi sa ating kapwa ang aral na ating mapupulot. Ngayon naman ay ating tatalakayin ang patungkol sa parabola. Kapag sinabing parabola, ito ay isang maikling kwentong may aral na kalimitang hinahango mula sa Biblia. Ano ulit ang parabola? Tama! Ang parabola ay isang maikling kwentong may aral na kalimitang hinahango mula sa Biblia. Sa salitang English naman ay parables. Ang parabola ay galing ito sa salitang Greek na parabole. Kapag sinabing parabole, ito ay nangangahulugang pagtatabihin ang dalawang bagay upang pagtularin. Naglalaman ito ng talimhaga at nagtuturo ng aral. Kwentong umaakay sa matuwid na landas ng buhay. Mga bata, nadala po ba ninyo ang Bibliang aking pinapadala kahapon? Mabuti naman kung ganon, dahil dyan manggagaling ang kwentong ating mapapanood mamaya. Pero bago iyon, atin munang alamin ang mga elemento ng parabola. Ang mga elemento ng parabola. Una ay ang tauhan. Kapag sinabi nating tauhan, ito ang mga karakter na hango sa Biblia na maaaring makapagbigay ng aral. Mga karakter na hango sa Biblia na maaaring makapagbigay ng aral. At ang pangalawa ay ang tagpuan. Kapag sinabi nating tagpuan, ito ang lugar na pinangyarihan ng kwento. Lugar na pinangyarihan ng kwento. At ang pangatlo ay ang banghay. Ang banghay ay ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. At ang pang-apat ay aral o magandang kaisipan. Kapag sinabi natin aral o magandang kaisipan, ito ay makabuluhang mensaheng matututunan mula sa binasa. Makabuluhang mensaheng ating matututunan mula sa binasa. Ang mga elemento ng parabola ay tauhan, tagpuan, banghay, aral o magandang kaisipan. Atin nang nalaman ang kahulugan at elemento ng parabola. Ngunit naintindihan niyo po ba ang mga ito? Mabuti kung ganon. Bilang kabutiran, kung tunay ngang naunawaan ang ating paksa sa araw na ito,
ako ay magtatawag ng sasagot sa bawat nakasaad sa bilang. Una, Jirik, maaari ka bang makatayo? Ito ay isang maikling kwentong may aral na kalimitang hinahango mula sa Biblia. Magaling. Ang sagot ay parabola. Sa pangalawa naman ay si Carlo. Ito ay pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Mali. Ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento ay Jinel. Ano ang sagot? Tama! Ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento ay Banghay. Pangatlo naman ay si Carol. Ito ay ang mga karakter na hango sa Biblia na maaaring makapagbigay ng aral. Magaling! Ang sagot dito ay tauhan. Sa pang-apat naman ay si Alma. Ito ay ang lugar na pinangyarihan ng kwento. Tama! Ang sagot ay tagpuan. At sa huling tanong naman, tawagin natin si Erika. Ito ay ang makabuluhang mensaheng matututunan mula sa binasa. Napakahusay. Ang sagot ay aral o magandang kaisipan. Tunay ngang inyong natutunan ang ating aralin sa araw na ito. Palakpakan natin ang ating sarili. Ngayon naman ay makakapanood tayo ng isang halimbawa ng parabola na pinamagatang ang alibughang anak. Handa na po ba kayong mga bata? Kung gayon ay umayos tayo sa pagkakaupo at ating panuorin. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang pagkukwento. May isang ama na may 2 anak na lalaki. Sinabi ng bunso sa kanyang ama, Ama, ibigay niyo na sa akin ang bahaging mamanahin ko. kaya hinati ng ama ang ari-arian niya sa 2 niyang anak. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang lahat ng minana niya at pumunta sa malayong bayan. Doon niya ginastos ang lahat sa walang kwentang pamumuhay. Nang maubos na ang pera niya, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing yon at naghirap siya. Kaya namasukan siya bilang tagapag-alaga ng baboy sa isang taga roon. Sa tindi ng kanyang gutom, parang gusto na niyang kainin kahit pagkain ng mga baboy dahil walang nagbibigay sa kanya ng makakain. Nang mapag-isip-isip niya ang lahat, sinabi niya sa kanyang sarili, Sa amin, kahit ang mga utusan ng aking ama, ay may sapat na pagkain at sobra pa. Pero ako rito, halos mamatay na sa gutom. Babalik na lang ako sa amin at sasabihin ko sa aking ama, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat dapat na tawaging anak ninyo. Gawin niyo na lang ako isa sa mga utusan niyo. Kaya bumalik siya sa kanyang ama. Malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama at naawa ito sa kanya. Kaya patakbo siya nitong sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak sa kanyang ama, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat dapat na tawaging anak ninyo. pero tinawag ng ama ang mga utusan niya. Madali, dalhin niyo rito ang pinakamagandang damit at bihisan siya. Lagyan niyo ng singsing ang daliri niya at suutan niyo ng sandalyas ang mga paa niya. At kumuha kayo ng batang baka na pinataba natin at katayin ninyo. Magdiwang tayo dahil ang anak ko na akala ko'y patay na ay bumalik na buhay. Nawala siya, pero muling nakita. Kaya nagsimula silang magdiwang. Samantala, nasa bukid noon ang anak na panganay at nagtatrabaho. Nang pauwi na siya at malapit na sa kanila, narinig niya ang tugtugan at sayawan sa bahay nila. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong. Bakit? Anong mayroon sa bahay? Sumagot ang utusan. Dumating ang kapatid nyo, kaya ipinakatay ng inyong amang pinakamatabang baka upang ihanda dahil bumalik siyang ligtas at nasa mabuting kalagayan. Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Kaya pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapang pumasok. Pero sumagot siya. Pinaglingkuran ko kayo ng tapat sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko sinuway ang utos ninyo.
Pero kahit minsan ay hindi niyo ako binigyan ng kahit isang batang kambing para makapaghanda ako at makapagsaya kasama ang mga kaibigan ko. Pero nang dumating anak ninyong lumustay ng kayamanan ninyo sa mga babaeng bayaran, ipinagpatay niyo pa ng pinatabang baka? Sumagot ang ama. Anak, lagi tayong magkasama at ang lahat ng ari-arian ko ay sa'yo. Dapat lang na magsaya tayo dahil ang kapatid mo na inakala nating patay na ay bumalik na buhay. Nawala siya, pero muling nakita. Nagustuhan niyo ba mga bata? Ano naman ang aral nating mapupulot dito? Tama! Nagagalak ang Diyos sa tuwing nagbabalik loob ang mga anak niya sa Kanya. Maging mapagpakumbaba, aminin ang kasalanan at magbalik loob sa Diyos. Ngayon naman ay ilabas ninyo ang inyong mga dalang Biblia at maghanap ng parabolang inyong magugustuhan na kalimitang matatagpuan sa aklat ng Matthew, Marcos, Lucas at Juan at isulat sa inyong mga sulatang papel. Ibahagi ito sa harapan ng kapwa mag-aaral. Gawing batayan ang mga sumusunod sa paggawa. Puntos 50. Pamantayan sa paggawa. Nilalaman 30%. Pagbabahagi ng napiling parabola 30%. Nagbibigay aral 20%. Pag-uugnay ng napiling parabola sa ating buhay 20%. Tapos na po ba mga bata? Kung gayon, ay unang nating tawagin si Jerwin. Napakahusay! Ang kanyang napili na parabola ay matatagpuan sa Lucas, Kapitulo 10, versikulo 25 hanggang 37, na pinamagatang ang mabuting Samaritano. At katulad ng sabi niya, ang aral na mapupulot natin dito ay ang nagmamahal sa Diyos ay nagmamahal din sa kapwa. Kaya naman, maging mabuti sa iyong kapwa sa lahat ng pagkakataon. Ngayon naman ay ibigay ang elemento ng parabolang ating tinalakay. Magaling, tauhan, tagpuan, banghay, at aral. Pero ayon sa inyong paghahanap ng mga parabola kanina sa Biblia, magbigay pa ng 2 halimbawa nito maliban sa mga nabanggit. Magaling ang parabola ng 10 dalaga at parabola ng nawawalang tupa. At ngayon naman ay magbubuo tayo ng 2 grupo. Magbilang kayo ng 1, 2, 1, 2. Magsimula kay Daniel. At lahat ng may bilang ng 1 ay magkakasama. Ganon din sa may bilang ng 2. Ayon sa inyong naisulat kanina ng mga parabolang hango sa Biblia, ay mamili kayo ng 1 at inyong talakayin ang aral na mapupulot dito. At magkakaroon tayo ng sabayang pagbigkas ayon sa inyong napili. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para dito. Tapos na po ba kayo mga bata? Kung ganon, ay unahin natin ang unang grupo at susunod ang pangalawa. Napakahusay! Ako ay natutuwa sa bawat mga parabola na inyong napili. Sa unang grupo, ang parabola na napili ay tama, ang parabola ng nawawalang tupa. At ang aral na mapupulot natin dito ay naparito ang Diyos upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw ng landas. Kaya naman kung kumakatok siya sa iyong puso ay inyong pagbuksan. Tunay nga na ang Diyos natin ay naparito upang iligtas tayo. Dahil tayong lahat ay makasalanan na merong impyerno na patutunguhan. At walang ibang mga pagligtas sa atin kundi ang Panginoong Hesus lamang. Kaya ang kailangan natin gawin ay magsisi sa kasalanan at tanggapin ang Panginoong Hesus sa ating puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At ganoon din sa pangalawa, ang parabola ng 10 dalaga na may aral na tulad nito. Walang nakakaalam ng araw o ng oras sa pagbabalik ng Panginoon.
Kaya naman, dapat nating ugaliing maging handa sa lahat ng pagkakataon. Pero alam niyo ba mga bata, upang mapaghandaan natin ang pagbabalik ng Panginoon o ng kamatayan sa ating buhay, ay katulad ng sabi natin kanina, dapat matiyak natin ang langit na patutunguhan. Tayong lahat ay isang makasalanan na mayroong impyerno na patutunguhan at walang ibang mapagligtas sa atin kundi ang Panginoong Hesus lamang. Ano yung kailangan gawin? Magsisi sa kasalanan at tanggapin ang Panginoong Hesus sa ating puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. So napakahusay ng dalawang grupo at maaari na rin kayong makapagbahagi ng mga aral na inyong natututunan sa mga parabola o kwentong hango sa Biblia na may aral na napupulot ang mga mambabasa at tagapakinig nito. At ngayon naman ay maglabas ng lapis at sulatang papel dahil magkakaroon tayo ng pagtataya. At mga bata, ugaliing basahin ang bawat mga panuto. Ipasa na po natin ang ating mga sinagutan sa papel. At ngayon naman ay ilabas ninyo ang inyong mga kwaderno at isulat ang inyong takdang aralin. So ayun mga bata, naway meron kayo natutunan sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!